with Madam! Malapit na po ang undas at nagpe-prepara na rin po tayo para po magdalaw po natin ang ating mga namatay na mahal sa buhay. Pero likas sa ating mga Pilipino ang maghanda. Kahit anong okasyon, naghahanda tayo or may mga piniprepare tayong pagkain. So sa tuwing undas ay alam niyo po na malagkit ang mostly na nandun yung mga rice cake. So, for today's cooking vlog, ay gagawa po tayo ngayon ng bibingkang malagkit. So, ang bibingkang malagkit po na ito ay, alam kong traditional po ito at mostly natin kinakain ito yung merienda or pag may mga padasal or ayun na nga, pag undas, ganyan. So, ang trivia po, bakit nga ba tayo mga Pinoy ay laging naghahanda ng malagkit or kahit ano, di ba, biko, basta may malagkit kang i-prepare o ipapakain tuwing undas. Dahil po sa nabasa ko, or dahil daw po sa belief o yung mga traditional belief, yung mga ninuno natin na naniniwala na bawat butil po ng malagkit ay katumbas po ng isang kaluluwa. O diba? Isang butil ng bigas ay katumbas po ng kaluluwa. So, kaya po malagkit ang ginagamit po nila para daw po mag-connect yung soul at yung living. So, tayo at yung mga namatay, yung soul ng mga namatay. And para din po sa peaceful at saka health, para good health daw po at ano ba tawag dito? Nabasa ko, nakalimutan. Nagbabasa lang ino. At saka, good fortune. Ayun. Para po daw pangyaman ata. Para sagana. Ayun. Maging sagana po ang buhay ng mga nabubuhay. So, ayan. Ang dami kong sinasabi. Umpisahan na natin dahil 5 ingredients lang naman po ang kailangan natin para gumawa ng bibingkang malagkit. So, ito po ang ating mga ingredients. Ang mga kailangan natin para sa ating bibingkang malagkit ay 2 cups of malagkit rice, 2 cups of water, 2 cups of gata, yung unang piga, 1 cup of sugar, white sugar, and 1 cup of dark sugar. So, ang una po natin gagawin ay hugasan po muna natin sa tubig ang ating malagkit. Para lang din po kayong nagluluto ng bigas. Ayan, hugasan lang natin na mabuti para maalis po yung dumi. Ayan. Super dali lang po itong gawin at sigurado ako madali nyo rin pong gayahin. So, syempre, alam naman natin na magluto ng bigas. Masyadong mataas. Ayan. Ayan, i-drain lang natin. Tapos, isang beses lang natin na alisan ng tubig. Tapos, dahil 2 cups of water, ay 2 cups of malagkit po ang ginamit ko, maglalagay po ako ng 2 cups of water. Para lang din pong nagsasaing kayo ng kanin. So, yung iba, di ba sa atin, sa probinsya, ginaganyan lang, sinusukat through sa ating mga guhit ng daliri. O, di ba? Hindi ko inubos. So, ayan. O, try natin ulit. So, ganun yung ginagawa natin eh. Yung, kung ilan yung lalim doon sa guhit, parang ganyan, ito. So, dapat yung nasa ibabaw hanggang dito, ganun din siya karami ng tubig. O, di ba? So, ayan. Lalhin na natin siya sa apoy. So, ayan. Pakukuluan lang po natin siya. Lulutuin ang ating malagkit katulad ng kanin. Ulit-ulit, no? So, ayan. So, medium heat lang kung paano po kayo magluto ng kanin. Ayan. So, hanggang sa maubos po yung tubig. Ayan. So, ayan. Pwede na ang ating malagkit. Nakikita nyo ba o malabo?
Ayan. Kapag luto na yung ating malagkit ay iluluto naman natin siya sa gata na may asukal para medyo manami-namis pa rin yung malagkit natin. So, ang gagawin ko, maglalagay ako ng 1 cup ng gata dito. So, yung kalahati kanina, 1 cup ang kailangan natin. Ayan. So, unti pa. Ayan. So, dyan, iluluto natin yung nalutong malagkit. Diba? Para manami-namis. Yung iba, hindi nila nilalagyan na ng asukal or niluluto sa gata. Pero tayo, maglagay lang tayo ng ating yan, pakuluan lang muna natin ito bago natin ilagay yung ating asukal. So, ayan, pwede na natin ilagay yung ating asukal. So, ito kasi 1 cup ng sugar. So, nasa sa inyo yan kung gaano katamis doon sa kanin o doon sa malagkit ang gusto ninyo. Pwedeng 3/4 cup lang para hindi ganun ka tamis. Kasi syempre maglalagay pa tayo ng asukal sa ibabaw o yung latik na tinatawag nila. So, tutunawin lang natin yung asukal. Malabo ba? Ayan. Tunawin lang natin yung asukal. Ayan. Wait lang. Kapag alam na ninyong natunaw na yung asukal, ilagay natin yung ating nalutong malagkit. So, ayan. So, yung nalutong malagkit, lagay natin dito. So, wait lang. Kikita nyo ba? Hindi pa ako malinaw na eh. Ayan. So, ayan. Lagay natin dyan yung malagkit. Ayan. Hanggang sa maubos yung o masipsip yung gata doon sa ating malagkit. Diba? Ayan. So, ayan. So, ihalo lang natin siya ng mabuti. Diba? Ayan. Para kumapit yung gata doon sa ating malagkit. Ayan. So, hanggang sa matuyo lang ito, pwede na. Diba? Kailangan nating haluin lagi. Imekos-mekos. Para hindi siya masunog. Mas maganda pag nasa non-sticky pan ninyo iluluto ito kasi o tingnan nyo hindi siya dumidikit. Diba? Ayan o. Ayan, malapit na. Malapit na yung gusto nating texture ng ating malagkit. Alam niyo yung amoy ng malagkit at gata? Nako, ang bango mga madam. Wow! So ayan, pwede na itong ating malagkit. I-set aside na natin siya. Ilagay na natin sa ating pan. So ayan mga madam, nag-prepare ako dito ng dahon ng saging na pinainit natin sa apoy. Kasi kailangan maglagay tayo ng dahon ng saging para mas ma-feel o ma-ano natin yung aroma kasi masarap sa malagkit o sa bibingkang malagkit pag merong dahon ng saging or sa kahit na anong malagkit, 'di ba? Rice cake. Masarap pag nilalagyan ng dahon. So ililipat lang natin dito sa baking dish natin o sa lalagyan
bago natin gawin yung pang-ibabaw. So, ilalagay ko na dito para maayos yung, para hindi agad tumigas yung asukal mamaya, di ba? So, ayan. Lilipat lang natin siya dyan. Oh, di ba? Parang true. Ayan, pang merienda na namin ito, mga madam. Ayan. Kailangan lang ma-flat natin ng ganyan yan. So, ilagay ko muna lahat. Yung ating malagkit. Ganyanin natin yan. So, ayan. Kailangan lang natin siyang i-flat para naman, di ba, pantay pag hinati-hati natin mamaya, pag hiniwa natin. So, ayan. Ayan. So, pwede na ito. I-prepare na natin o gawin na natin yung ating latik. O yung nilalagay, yung tinutunaw na asukal sa ibabaw. Ay, tinutunaw na asukal na may gata para ilagay natin sa ibabaw. So, ayan. Umpisahan na natin gawin yung ating latik. Latik pa yung tawag doon, yung nilalagay doon sa yung asukal sa ibabaw. So, yung naiwan natin na 1 cup of coconut o yung gata, yung unang pigayan. Ayan. Ayan. Pakuluan lang natin siya ng konti. Ayan. Bago natin ilagay yung brown sugar. So, ayan mga madam, kumukulo na yung ating gata. Ilagay na natin yung ating dark brown sugar. Ayan. Ilagay na natin yan. At tutunawin lang natin ito. Ayan. So, hahaluin ng mabuti. Tutunawin lang natin itong asukal. At saka, paano natin malalaman kung pwede na? Kung nag-caramelize na siya, alam niyo yung malapot-lapot na yung ating mixture. Ayan. So, continuous lang yung pag-mix natin para hindi siya masunog. Tapos, hinaan lang natin yung ating apoy. Diba? Napakadali, diba mga madam? Ayan, mukhang pwede na ito, mga madam. Pwede na nating ilagay ito sa ating malagkit. Ayan. Ayan o, malapot na. Ayan. So, dapat lang talaga continuous yung pagmimix ninyo para hindi siya masunog at mahinang apoy lang. Patay na natin. So, ayan mga madam, ilagay na natin yung ating latik ba tawag dito? Yung tinunaw dito sa ibabaw. Ayan. So, habang ginagawa natin ito, i-set nyo na yung inyong oven for 180 degrees Celsius para iinit na siya. Kasi ilalagay pa natin ito sa oven, di ba? Yan. So, kung mapapansin niyo, sobrang parang maitim or brown na brown dahil dark brown sugar po yung ginamit ko. So, yung iba, ang ginagamit yung light brown sugar lang siya. Or yung brown sugar na normal. So, ayan. So, ikakalat lang natin yan siya dito. So, siguraduhin nyo lang na, gamit tayo nito. Para maikalat. So, ayan. So, gusto natin yung pantay yung kanyang asukal para pag kinain naman natin is dagdagan natin. So, ayan. O, diba? Napakadali lang po mga madam. Ang nagpatagal lang dito kasi, syempre, daldal tayo ng daldal. Pero kung kayo lang gagawa niya, naku, ang bilis lang nito. Ayan. So, ayun mga madam, ilagay lang po natin itong ating na-prepare na bibingkang malagkit dito sa
oven para po ma-toast po ng maayos yung ibabaw ng ating malagkit. So, nakaset na po ito for 180 degrees Celsius. So, ilalagay po natin siya for 30 to 40 minutes hanggang sa, alam niyo yung nag-bubbles lang yung sa ibabaw. So, ilagay natin yung sa ibabaw lang yung maluluto niya. Yan. So, yun na mga madam, natapos na rin ang ating bibingkang malagkit. So, hindi ko na po siya titikman dahil nga kailangan pa natin itong i-rest for about 1 hour, 1 to 2 hours para medyo tumigas pa po at hindi maghiwa-hiwalay po yung ating malagkit. So, sana po nagustuhan ninyo ang aking bibingkang malagkit para po sa unda, so sa All Saints Day at All Souls Day. At meron po kayong ma-prepare na rice cake o malagkit para po sa okasyon na ito. And I hope you like this video and pa-follow naman po ako ng aking Facebook page, ang Cook and Talk with Madam, for more fun and exciting reels. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam. Happy cooking!